A pleasant day, everyone. Welcome to your Physical Education and Health 1. So for today, we will tackle the lesson 1, the HRF or Health-Related Fitness, Self-Assessments and Barriers, Physical Activity, Participation, Diet, and Nutrition. So before we start our lesson 1, we have a learning objectives that we need to accomplish. At the end of the session, each learner will be able to 1. Identify the different health-related fitness components and barriers in physical activity, participation, and one's diet. 2. Perform the physical fitness test accurately and appreciate the value of assessing health-related fitness status, diet, and nutrition in achieving health lifestyle. So now class, let's proceed to barriers to physical activity. Barriers refers to the variety of challenges and that hinder you to become physically active. So class, when you say barriers, ano ba yung barriers na to? So class, very good. When you say barriers, ito yung mga hadlang para maging physically active tayo. Ito yung mga pumipigil sa atin, yung mga challenges upang gawin natin yung mga physical sa atin upang maging physically health tayo. Ito yung mga hadlang. Maaaring nakadepende ito sa edad ng tao, minsan nakadepende rin ito sa ating kalusugan, sa environment, sa mga ekonomiya. Yun yung mga karaniwang mga hadlang para maging physically health tayo. Naiintindihan ba class si barriers to physical activity? So now, let's proceed to two types of barriers. So now class, let's proceed the first barriers. It is the personal barriers. Nowadays, people's lives have become convenient and easier as well as less active due to current trends in technology and development. So class, when you say personal barriers, ito yung pangsarili natin. Pangsarili nating hadlang. Ito na yung people nowadays kasi is more on technology na, mga tinatamad na mag-exercise, mas gusto pang mag-cellphone, mag-computer. So, ito yung unang hadlang para maging physically active tayo. Bukod sa puro sila cellphone, kulang na sila sa oras. Wala rin silang gana para mag-exercise. Wala rin silang kumpiyansa sa sarili. And of course, marami rin sometimes mga problema sa kalusugan, kaya hindi na sila nakakapag-exercise. And yung iba naman, takot ma-injury, or yung iba naman is hindi nakikita ang kahalagahan ng ehersisyo. Mas pinipili nilang mamahinga kaysa mag-exercise kasi sasabihin nila, nakakapagod mag-exercise, dito lang tayo, umupo na lang tayo. Yun yung mga karaniwang hadlang sa atin, sa pangsarili natin, yung personal barriers. Naiintindihan ba, class? So, class, here's some common barriers that people cite for resistance to exercise are insufficient time to exercise, inconvenience of exercise, lack of self-motivation, non-enjoyment, boredom of exercise, low of self-esteem, fear of being injured or having been injured recently, lack of self-management skill, lack of encouragement, support, or companionship from family and friends, non-availability of parks, sidewalks, bicycle trails, and of course, safe, pleasant walking paths close to home. So, etong lahat yung mga hadlang daw para makapag-exercise ang isang tao. Tayo, para maging physically active. Ito yung mga barriers na hadlang sa atin para makapag-physically active. So now class, let's proceed to environmental barriers. The location where people stay has a huge effect on a person, involvement in physical activity. So class, pag sinabi nating environmental barriers, of course, from the word itself, environmental, it is environment, tungkol sa ating kapaligiran. So, minsan ito ay may kaalaman sa lokasyon, sa infrastruktura, at kaligtasan ng isang lugar.
minsan kahit gusto nating mag-ehersisyo, mahihirapan tayo kapag hindi maganda yung condition ng isang lugar. Hindi lang ng isang lugar, minsan condition din ng panahon, di ba? Minsan, ang example ng mga environmental barriers, ito yung mga kawalan ng ligtas na lugar. Mga kakulangan ng parke o pasilidad. Hindi maayos ang daan o sidewalk. Masamang panahon. And of course, yung problema sa transportasyon. So, ito yung mga hadlang kapag mag-exercise tayo patungkol sa environmental barriers. Those are the barriers to be a physical active. So here's our list of environmental factors affecting our participation in the physical activity. The first one is accessibility of walking paths, cycling, and recreation facilities, availability of public transportation, pollution, crime, spirit, weather, and of course the family and friends. So those are the list of environmental factors affecting to participation in physical activity. So now class, let's proceed to barriers to one's diet. So kung kanina, ang tinalakay natin ay yung mga barriers para maging physically health tayo. But today, we will discuss about the barriers to one's diet, yung mga hadlang naman sa ating pagda-diet. So, a student can be restricted to take part in physical activities for a variety of reasons. So, class, may mga bagay o mga sitwasyon na nagpapahirap sa ating mga tao para makakapag-diet. May mga plano o mga pagkain tayo na gustong kainin na yun yung mga nagiging hadlang para makapag-diet tayo. Minsan kasi, minsan pumapasok dito yung mga cravings natin, di ba? Yung mga cravings, kahit alam natin sa sarili natin na hindi siya healthy para sa ating katawan dahil nga cravings natin, so kakainin natin yun. Yun yung example ng barriers to one's diet. And of course, minsan kakulangan sa oras. Minsan busy tayo sa ating mga bagay-bagay, mga trabaho, work. Isa yung sahad lang para tayo maiwasan natin yung barriers to one's diet. And of course, mga kakulangan sa pera. Siyempre, di ba? Isa din yun sa barriers para makapag-diet tayo. Kulang sa pera, kakulangan sa kaalaman, sa lack of nutrition knowledge, and of course, sa panlasa at nakasanayan natin sa taste, reverence, and habits. Of course, sa kakulangan ng suporta sa bahay o paligid. Stress o emotional eating yan. Minsan, di ba, kapag stress tayo, minsan dinadaan na lang natin sa pagkain. Doon natin nilalabas yung problema natin sa kain. And of course, madaling access sa unhealthy food yun. Mabilis tayong maakit sa mga pagkain na alam natin hindi naman diet. Di ba tayo minsan may tinatawag tayo na takaw tingin. Yun isa sa mga barriers para mapigilan natin yung ating pagda-diet. Iyon po yung mga hadlang para makapag-diet ang isang tao. And of course, here's the first is there could be previous incident that impairs student activity. Second, the participating in this alternative modes of operation is a little expensive. There are costs involved such as the procurement of uniforms and supplies, travel and actual training fee itself. Third, the student schedule is also the factor to be considered. Priorities such as study and family life. So now class, let's proceed to barriers to a proper diet are the following. The first one is lack of self-discipline. Some cannot suppress their desire to eat unsafe food. The second one is insufficient time to prepare. Sometimes unhealthful food is cheaper. 3. Few choices. Usually you don't have influence over what's regularly sold in the store. The fourth one is lack of self-discipline. Some cannot control their urge to eat unhealthy food.
And the fifth one, insufficient time to prepare. The unhealthy foods are the cheaper price options. Six, limited options. You have no control as to what is regularly sold in the cafeteria. So these are the list of barriers to proper diet. So now class, let's proceed to diet and nutrition. So diet refers to the food and drink that a person consumes on a daily basis and to the emotional and physical conditions associated with it. So pag sinabi nating diet class, ito yung tamang pagkain, pagbabawas ng timbang, and pagpapalakas ng ating katawan. So class, si diet din ay nagbibigay sa katawan natin ng mas magandang nutrition para mas maging malakas at malusog ang ating katawan. So halimbawa ng mga diet, ito yung mga low carb diet, vegetarian diet, high protein diet, and diabetic diet. So class, ang diet ay hindi lang tungkol sa pagbabawas ng pagkain mas mahalaga ang balancing pagkain, hindi ang pag-aalis ng pagkain. So, yun yung si diet. So, si nutrition is the method supplying of receiving the food needed for health and development. Proper diet is an integral part of a healthy lifestyle. So, si nutrition, ito ay mga sustansyang nakukuha natin sa pagkain at kung paano ito ginagamit ng katawan para manatiling malusog ang ating katawan. So, kasama rito ang mga pangunahing nutrition tulad ng carbohydrates, proteins, fats, vitamins at minerals, and water. Ano nga ba ang kahalagahan ng wastong diet at nutrisyon? Pinapalakas ang ating katawan, pinapalusog ang puso, utak at mga organ, tumutulong sa pag-iwas sa sakit. Mga halimbawa nito ay mga diabetes, high blood pressure, and etc. Pinapaganda ang mood at enerhiya natin at tumutulong sa tamang paglaki at pag-unlad ng ating mga bata. Ito naman yung mga tips at wastong nutrisyon. Kumain ng iba't ibang pagkain sa bawat pagkain. Go, grow, glow foods. Umiwas sa labis na asukal, alat at mantika. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Iwasan ang pag-skip ng meals, lalo na ang agahan. Kumain ng mas maraming gulay at prutas. So, these are the diet and nutrition. Naintindihan ba, class? So now, class, let's proceed to fruits and vegetables. This group provides a wide range of vitamins and minerals and is the main source of antioxidants and flavonoids for children. So, klase, fruits and vegetables daw ay likas na pagkain na napakahalaga sa ating kalusugan. Mayaman ang mga ito sa vitamina, mineral, fiber at iba pang nutrients na tumutulong para mapanatiling malusog ang ating katawan. Ano nga ba si gulay? Ang gulay ay isang bahagi ng halaman na karaniwang kinakain bilang bahagi ng main dish o side dish. Mga halimbawa nito ay mga kangkong, pechay, malunggay, talong, ampalaya, kalabasa, and so on and so far. And of course, ano ba ang mga nakuha nating benepisyo kay gulay? Si gulay ay mayaman sa vitamins A, C, at K. May fiber din na tumutulong para ma-digest yung ating mga kinakain. Pampababa din siya ng cholesterol at mga blood pressure. And of course, ito din ay pampalakas ng ating immune system. And si prutas naman ay isang makulay, matatamis na bunga ng halaman o puno. Karaniwang itong kinakain bilang merienda o panghimagas. Ang mga halimbawa nito ay mga saging, mansanas, mangga, pakwan, and so on and so far. So ano nga bang mga benepisyo ni prutas? Mataas sa vitamin C, potassium, and antioxidants. And of course, nakakatulong din siya sa pag-iwas sa sipon, lagnat, at iba pang sakit. Nakakapagbigay din ng natural na enerhiya. Masarap na alternatibo sa matatamis na pagkain tulad ng candy o cake. Bakit ba mahalaga kumain ng prutas at gulay, class? And syempre, of course, pampalakas ng ating katawan, pampalinis ng tiyan, pag-iwas sa sakit,
para mas malusog ang ating balat, mata, at mga buhok. And tumutulong din to para yung tamang paglaki ng ating mga anak or ating mga bata. Mas maging healthy yung paglaki nila. And yun si vegetables and fruits. So, naiintindihan ba guys? Naiintindihan ba class? Sorry. So now class, let's proceed to milk and dairy. The group contains milk, cheese, and yogurt that are high in protein, calcium, and other vitamins and minerals. Be careful not to offer too much cheese because it is high in salt. So when we say milk and dairy, ito ay mga products ng pagkain o inumin na gawa mula sa gatas ng hayop. Karaniwan mula sa mga baka, kalabaw, kambing, at minsan mula sa halaman. So, ang gatas ay isang likidong pagkain na likas na mayayaman sa mga nutrisyon tulad ng calcium, pampalakas ng buto at ngipin, protein, pampatibay ng kalamnan, vitamin D, tumutulong sa pagsipsip ng calcium, and of course, the vitamin B12 at riboflavin para sa enerhiya at malusog na dugo. Ano naman ang mga dairy products? Ito yung mga pagkain na gawa mula sa gatas. Example na ito yung mga kesong puti or cheese, yogurt, gatas na pulbos, butter, cream, evaporated, and condensed milk. Ano nga ba yung mga benepisyo ng milk and dairy? Ito ay pampalakas ng buto at ngipin, pampalakas ng katawan at kalamnan, mabuti para sa paglaki ng mga bata, nakakatulong sa digestive health, and mga paalala sa pagkain or pag-inom ng dairy and milk. May ibang tao na may lactose intolerance, nahihirapang tunawin ang lactose, asukal sa gatas, kaya sila ay nakakaranas ng pananakit ng tiyan pagkatapos uminom ng gatas. Para sa kanila, pwedeng uminom ng lactose-free milk o plant-based alternatives tulad ng soy milk, almond milk, and oat milk. Tips sa pagsasama ng gatas sa diet. Uminom ng isang baso ng gatas araw-araw, lalo na sa umaga o bago matulog. Gamitin ang gatas sa lugaw, oats o smoothies, kumain ng yogurt bilang merienda o dessert, magdagdag ng cheese sa tinapay or omelette or salad. So, and of course, plus, si cheese kasi hindi siya masyadong ino-offer kasi be careful tayo sa pagkain ng cheese kasi si cheese is mas marami siyang salt. Mas mataas yung salt na inilalagay kay cheese. So, si salt is hindi naman masyadong healthy sa ating katawan kaya be careful sa pagkain ng cheese. So, yun po si milk and dairy. Naintindihan ba class? So now class, it is the last parts of the lesson for today. So, meat, fish, eggs, nuts, and pulses, foods in the group will provide protein, iron, zinc, and other minerals and vitamins. Purpose of providing 1 or 2 small portion of these foods per day. So, class, si meat, fish, eggs, nuts, and pulses ay ang mahalagang bahagi ng ating pagkain ng mga like ng Go Foods. Ito ay nagbibigay ng mga protina, iron, at iba pang nutrients na kailangan para sa kalakasan ng ating katawan. So si karne ito ay galing sa hayop tulad ng mga baka, baboy, at manok. So ang mga benepisyo na pwede natin makuha kay karne ay ito yung mga protina, pampatibay at panumbalik ng kalamnan natin. Iron, laban sa ating anemia, and of course, the vitamin B12 para malusog ang dugo at maiwasan natin ang mga nervyos. And always choose the lean meat at iwasan ng labis na taba o balat ng manok. No? And of course, sa fish, ito ay isa sa pinakamalusog na pinagkukunan ng protina. Ang mga benepisyo na pwede nating makuha, ito ay mayaman sa omega-3. Mas madaling tunawin kaysa sa karne. May iodine, mahalaga sa kalusugan ng thyroid. Kumain ng isda, 2 o higit pa kada linggo, lalo na pang maliit na isda na pwedeng kainin ang buto. And si eggs naman, madaling lutuin at abot kaya.
Ang itlog itinatawag na complete protein dahil taglay nito ang lahat ng essential ng amino acid. Ano ba ang mga benepisyo na pwede natin makuha kay egg? Protina para sa katawan at utak. May choline para sa memorya at pag-unlad ng utak, lalo na to sa mga buntis. Puno ng vitamina at mineral. And tips, 1 o 2 itlog kada araw, sapat na para sa karamihan. Depende sa pangangailangan at kalusugan ng ating katawan. And si mani naman, ito ay kasama rin ito kasi siya ay merong cashew, almond at buto tulad ng chia seeds at pumpkin seeds. Ano ba yung mga benepisyo na makukuha natin kay mani? Mga healthy fats, mataas na protina at fiber, may magnesium at antioxidant, and iwasan ang mani na sobrang alat o may mantika. Piliin ang roasted or raw nuts. Okay? So, kay pulses naman, o gulay na may protina, ito ay halaman na may mataas na protina, mura at masustansya. Ang mga benepisyo na pwede natin makuha kay pulses, ito ay may fiber, protina, iron, at folate. Abot kaya at madaling lutuin. Walang kolesterol. Isa itong mahusay na alternatibo sa karne, lalo na sa mga vegetarian o kung tipid ang budget natin. So, si pulses ang pinaka-best daw na lutuin kapag tayo ay nagbabudget sa atin. So, para sa mga hindi nakakaalam, ano ba si pulses? Ito yung mga halimbawa nito, yung mga munggo, mga beans. Yan. Yun ang mga example ni pulses. Ayan. Yun po yung example ni pulses, mga munggo. Bakit ba mahalaga ang mga pagkain ito? Siyempre, of course, para mapanatili natin malakas ang ating katawan at ang ating mga kalamnan. At nakakatulong ito sa ating immune system para sa tamang paglaki ng mga bata. Pantulong din ito sa mabilis na paghilom ng sugat. And of course, pinipigilan din ang anemia at kahinaan. So, yun po ang meat, fish, eggs, nuts, and pulses. Ayun po yung mga pwede natin makuha ng mga benepisyo pag kumain tayo ng meat, fish, eggs, nuts, and pulses. So, naiintindihan ba, class? So, here's our lessons for today. And so, do you have any question? So, clarification about this lesson. If you have a question, please message me and I will help you because I'm your teacher. I will help you. Okay, naiintindihan ba? So, class, and that's our lesson for today. So, let's proceed to your activity 1. Let's do physical. So, number 1, anthropometric measurements. 2, 3-minute step. 3, hamstring and flexor test. 4, zipper test. 5, curls up. 6, 90-degree push-up. And 7 is flex arm support. So, this is your activity. Gagawin nyo siya sa bahay. Then, habang ginagawa nyo itong 7 na to, magte-take kayo ng pictures. And after nyo mag-take ng pictures, i-collage nyo yung pagsasama-samahin nyo yung 7 na to. Collage nyo siya. Then after nyo siyang makolage, send nyo siya sa akin through messenger. So, naiintindihan ba? Yun po yung activity 1 natin. Through messenger lang po ang pasahan. I-PM nyo po sa akin yung mga nagawa nyo pong collage. Okay? So, good luck and hoping na magawa nyo ang activity natin. And that's our lessons for today. And thank you for listening. Good luck sa inyong activity and sa ating lesson 1. Hoping na marami kayong tutunan sa ating lesson 1. Thank you for listening. Have a nice day.